Bumuelta Malacanang sa payag ni Vice President Sara Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng umano'y paninira sa kanya. Live mula sa Batangas City, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Lili. Maricel, ano ang sagot ng Malacanang sa payag ng bise? Jiggy, dalawang issue yung sinagot ni Executive Secretary Ralph Recto dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Una, yung tungkol sa Travel Authority dahil matatandaan natin, sinabi ni VP Sara Duterte sa kanyang pahayag na masyado ng late yung pag-i-issue ng Travel Authority ng Malacanang. Ang pumirma dyan, si ES Ralph Recto. Kaya hiningan natin siya ng reaction kanina. Ang sabi ni ES Recto dyan, hindi niya alam kung late dahil natural naman yung pagbibigay ng one day before yung travel ng Travel Authority dahil nga sa dami ng kanilang mga dokumento na kailangan gawin. Pangalawang punto na sinagot niya ay yung tungkol doon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginawa daw backup ang Marcos administration nitong si Senator Antonio Trillanes nang magsalita siya sa Kongreso. Ang sinasabi kasi ni Vice President Sara Duterte, kung titingnan yung mga naging pahayag ng dating senador, wala namang bago dun sa mga paratang niya. Ang tanging pinag-iba lang daw ay yung mga makinarya na ginamit dahil sa pagkakataong ito, binakapan na daw siya ni President Bongbong Marcos o ng kanyang administrasyon. Tinanong natin si ES Recto tungkol dyan. Ang sabi ni ES Recto, wala siyang alam tungkol dyan sinasabi ni VP Sara na binabakapan ng Pangulong Marcos itong mga pahayag ni Senador Antonio Trillanes. Pero malinaw naman daw yung pagkakatugma ng naging pahayag ng dating senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto. Hindi ko alam ang mga paratang na binabackup. Ang masasabi ko lang, nagtugma yung kanyang mga testimony dun sa report ng AMLO. At Maricel, sa ibang issue ay sinabi ng DOJ na hindi talaga inaresto ng Czech authority si Zaldico. Ano ang masasabi dito ng Malacanang, lalo't si Pangulong Marcos na nagbalita sa pagkaka-aresto ni Ko? Oo nga, Jiggy, kaya hiningan din natin ang paglilinaw si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dito sa ginawa ring clarification ng Department of Justice. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, hindi naman daw ginamit ng Pangulo yung termino na arrested. Hindi niya rin daw ginamit yung term na arrested. Ang sinabi ng Pangulo doon sa kanyang anunsyo, nahuli etong si dating Congressman Zaldico dahil nga doon sa kakulangan ng travel document. So hindi naman daw contradicting yung naging pahayag ng Department of Justice at ng Malacanang. Pero alam mo, Jiggy, kapag tiningnan mo yung official website ng Presidential Communications Office, yung artikulo nila doon tungkol dito sa pag-anunsyo ni PBBM na nahuli si Zaldico, nakalagay mismo doon sa artikulo yung termino na arrested. Kaya ito nga yung finorward natin kay Yusek Castro na bakit doon sa mismong article sa official website ng PCO, ginamit din naman ang term na arrested. Pero ang paliwanag dyan ni Yusek Castro sa kanyang Viber message, siya raw mismo at si PBBM hindi ginamit ang termino na yan. Pero lilinawin daw niya bakit nga nakapost yan sa official website ng PCO, Jiggy. Oo nga. At Maricel, yung pagdalo ni PBBM dyan sa Batangas event ay tungkol ba ito saan? Bago ko sagutin yan, Jiggy, maidagdag ko lang ha. Tinanong din kasi natin si ES Recto tungkol dyan sa usapin kay Zaldico. Baka kasi may nalalaman siyang impormasyon tungkol dyan. Ang sabi ni ES Recto, bahala na daw ang Department of Justice na magbigay ng impormasyon tungkol kay Zaldico. Pero ang sinisiguro niya, gagawin daw ng pamahalaan ng lahat para maibalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Patungkol naman doon sa tanong mo, Jiggy, yes, nagpunta dito sa Batangas City si Pangulong Bongbong Marcos kanina at tungkol ito doon sa pamamahagi ng ayuda sa iba't ibang barangay dito sa syudad. Pero napapansin natin na iba't iba rin yung mga officials ng gobyerno na sumama kay PBBM kanina dito sa Batangas City. Present yung iba't ibang mga mayor ng iba't ibang bayan ng Batangas. Of course, nariyan din si Batangas Mayor Vilma Santos kasama si Executive Secretary Ralph Recto. Pero ang paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos, ang purpose naman ng pagpunta niya dito
ay para gawin din yung pamamahagi ng bigas gaya ng ginawa niya sa Maynila. Tigta 10 kilos ng bigas yung ibinigay dito sa mga constituents, yung mga taga Batangas na nasa middle income families. And aside from that, nabigyan na rin sila ng pondo mula doon sa local government support fund at yung bawat barangay daw dito sa Batangas, yung 100,000 pesos na ibinigay sa kanila, iaalat yan for scholarship. 5 students per barangay yung pipiliin nila. Yung 5 students na yan makakakuha daw ng tigto 20,000 pesos bilang bahagi ng kanilang scholarship program. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Batangas City. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.